Gupit tayo ulit mga kasalon. Araw-araw tayong nagugupit kasi dito sa salon, araw-araw may customer. So, ang gusto niyang gupit ay short bob cut. So, ibig sabihin, mas sexy dun sa likod kaysa dun sa harap. Pero ayaw naman niya ng sobrang mahaba sa harap. So, sexyhan lang natin. Normally kasi mga kasalon, kapag may customer ako, nagko-consultation kami. So, may mga picture sa Google kasi meron akong mga catalog pero mas mabilis maghanap kapag sa Google na. So, pag sinabi niyang bob cut and sasabihin niya hanggang dito lang, magpapakita ako syempre ng mga style. So, yun ang gagayahin ko. Minsan, gusto niya na mas sexy sa likod, medyo maikse. Depende dun sa style. Kasi pag sinabing bob cut, hindi lang naman iisa ang bob cut na style, di ba mga kasalon? Pwedeng maikse, pwedeng mahaba, pwedeng walang style, pwede naman may style. Depende dun sa gusto niyang style o picture. May picture kasi normally pinapakita natin kasi tayo ay mga doktor ng buhok. So, hindi natin alam kung ano ang gusto nila. So, sa consultation, bibigyan natin sila ng idea. So, yun ang ginagawa natin. So, kapag bob cut, syempre, lagi ako nag-i-start sa likod. Doon kasi ako kukuha ng style papunta sa harap. At alam niyo mga kasalon, kapag tayo ay nagugupit, dapat una ang likod kapag bob cut, apple cut, pixie cut. Yun lagi ang natin. Doon kasi tayo magbe-base kung gaano ang style na gagawin natin. So, kapag nagbabob cut tayo, syempre dito sa side, yan, papunta dito sa likod ang hatak natin para magkaroon siya ng style habang pahaba sa harap. Ganyan lang mga kasalon. So, kapag tayo ay nagbabob cut, always, syempre, start tayo from 45 degrees. Pahatak, patalikod, mga kasalon. Yan. Depende na naman doon sa style na pinakita niya, ha. Pwede naman hindi natin masyadong lagyan ng style sa harap kung yun ang napili niya. Pero kung napili niya ay mas style, wag natin gupitin ng diretso na doon sa baba, kundi hayaan natin mag-create muna tayo ng design papunta sa likod, saka natin ngayon gupitan. Ganyan lang mga kasalon. Simple lang ang paggugupit mga kasalon. Huwag natin pahirapan ang sarili natin. Kapag alam natin kung yung gagawin natin, madali na lang. Yung mga step na pinapakita ko, ito ay professional style. Ibig sabihin, hindi na ako masyadong nag-sectioning, which is, ang sectioning kasi, napaka-importante. Pero kapag magaling ka ng hairdresser o hair cutter, minsan hindi mo na kailangan ng mga sectioning na masyadong kahit konting isinasectioning. Kasi pwede mong makita all over kahit na siya ay hindi naka-section. Ayan mga kasalon. Ito lang yung gusto niya. Ayaw niya na sobrang haba sa harap. Parang pa-apple cut ang dating, pero bob cut yan mga kasalon. Pero ang lumabas ay parang apple cut. Diba mga kasalon? Ganyan lang ang maggugupit. Ganyan lang po. Minsan yung apple cut sa bob cut, almost the same. Pero depende na dun sa magki-create o gagawa ng style. So tayo